Ang buhay ng Meralco ay nagliwanag, ang 2-0 record ng Ginebra ay kanilang binasag. Ang performance ng alak ay hindi maipaliwanag, ang Bolts ay hindi nagpakita sa kanila ng pagkahabag. Pinutulan ng Meralco ang gin ng kuryente, ang kanilang laro ay hindi tuloy nag-jumpstart at nalet, sa taas ng kumpiyansa ng Bolts ay kaya nilang uminom ng kape habang lumalaban sa hari buong gabi. Umiskor si Alain Maliksi ng 25 points para bumawi mula sa kanyang masamang laro sa huli nilang laban, kung saan ay nagtala lang siya ng 4 points nang makuha nila ang kanilang ikatlong pagkatalo. Nakaiwas ang Meralco na muling masadsad sa ika-4 na beses ngayong komperensya, at hindi lang nila basta nakuha ang ikalawang panalo, dahil ang Ginebra ay kanilang dinumina mula umpisa hanggang katapusan. Ang lahat ng kabiguan at galit sa kanilang dalawang magkasunod na pagkatalo ay ibinuhos nila sa Gin Kings. Sa halos perpekto nilang laro mapa-opensa man o depensa, ang Gin ay nahirapan makipagsabayan sa laban. Habang pumutok ang laro ni Maliksi at si Chris Newsom na nakuha din ang kanyang mga numero, 18.6 rebounds at 4 assists, ay siya namang kabaligtaran ng nangyari sa panig ng hari ng mga alak. Si Jamie Malonzo na may average na 24 points ngayong conference ay nakagawa lang ng 4 points laban sa Meralco, 2 of 10 lang siya sa field at nakapag-commit din ng 6 na turnover. Sa kabila noon ay nakakuha naman siya ng 8 rebounds, bagaman nakascore ng 14 points ang kanilang top scorer na si Maverick Ahanmisi, 5 points lang ang kanyang ginawa sa first half kaya sila nalayuan ng Bolts. Ang 7 puntos ay nagsimula lang niyang magawa sa kalagitnaan ng third quarter, kung saan ay masyado nang malaki ang agwat ng Bolts, 55% naman siya sa field, ngunit siya ay 9 na beses lang nakatira. Hindi rin nagawang sundan ni Ralph Ko ang kanyang best player of the game performance nung huling laban. Sa 20 minuto niyang paglalaro ang tanging stats lang na naitala niya ay 1 turnover at 1 foul. Sa sobrang gigil ng Meralco ay pinascore lang nila ang Ginebra ng 27 points sa unang 2 quarter. Sila ay tinambakan na nila ng 11, ang Gin ay pinwersa nilang magbigay ng 11 turnover doon. Tinakbuhaan ng Bolts ang Ginebra, 19 ng kanilang 29 na fast break points ay ginawa nila sa first half, para simulan ang kanilang pag-iwan sa karibal, at ang Gin ay hindi man lang nila pinatikim ng kalamangan. Ang depensa ng dalawang koponan sa first quarter ay naging mahigpit, 7 minuto na ang lumilipas ay 12-7 pa lang ang talaan, pero pagsapit ng ikatlong minuto ay ginawang 9 ni Maliksi ang kanilang abante. At pagkatapos ng timeout ng Gin Kings ay siya namang pag-score ng Bolts ng 4 na puntos. Ang kanilang kalamangan ay naging 13, bago yun ibaba ni Pringle sa 9 bago tumunog ang buzzer sa katapusan ng period. 3 beses pang ibinaba ng Ginebra ang abante ng Meralco sa 9, pero hanggang dun lang ang kanilang nakayanan, dahil ang Bolts ay muling lumayo at sila ay naiwanan ng 19 na puntos pagdating ng halftime. Lumaki pa lalo sa 31 puntos ang lamang ng Meralco sa third quarter, at kahit na ang Gin ay naka-25 points sa period ay hindi pa rin naging sapat yun dahil ang Bolts ay in-outscore lang sila ng 5 points. Tinalo ng Ginebra ang Meralco sa final quarter, 21-15, pero karamihan ng kanilang mga puntos ay nakuha lang nila sa garbage time, ang nabuong kalamangan ng Bolts ay hindi na nila natibag.